mga pahayag ni Senator Lacson. In-interview siya ni Tonying Taberna at kasama niya sa 2x2 na programa. May sinasabi siya na behind the scenes, misteryo. Bakit sinibak? Kasi sinibak si General Torre. Kasi yung rason nga napulkom parang pwede pa naman sanang mapalampas yun eh. Kaya lang, ano ba talagang nangyari? Behind the scene, misteryo, dapat alamin. Na maraming nagulantang, maraming nagtatanong bakit na lang siya gasto unceremoniously relieved. Despite sa magandang pinapakita niya, magandang nasimulan niyang reforma, bakit siya sinibak ng ganun-ganun na lang? Okay, pakinggan natin itong payag ni Senator Lacson. Ano nangyari rito? Kung yun lang talaga ang dahilan, sabi nyo nga, kung yung mga behind the scene, hindi naman natin nalalaman pa yun. Pero kung ito lang yung what is publicly discussed na rason ng pagtanggal sa kanya, sapat ba yun? Kung kayo po yung commander-in-chief, sapat ba yung kasalanan na yun ni General Torre para unceremoniously tanggalin siya? Sabi nyo nga, ang ganda ng dating sa tao ng mga ginagawa ni General Torre. Ang rating ng PNP ngayon, ang trust rating ng PNP ngayon ay napakataas. At hindi lang yun, pagka may bumabaril sa Pangulo, itinatapa yung katawan ipahaharang niya sa bala yung kanyang katawan. Sapat ba yun? Sapat po ba yun, Senator? Kung nakapag-usap, kung nagkaroon ng komunikasyon at na-resolve internally, sana ganun ang nangyari. Kaya nga sabi ko, hindi natin alam ano pa ba yung mga underlying na mga circumstances, ano pa yung mga nangyari in between. Yun hindi natin alam. Ayun, yung misteryo. Kasi yung Napolcom issue, yung relieve, reassign ng number 2, pwede daw yung mapag-usapan eh. Kaya hindi sapat na dahilan pala yung isa lang yun. Kaya lang, mayroon pang underlying reasons behind the scenes. Ano kaya yun? So yun ang i-discover natin. Bakit siya biglang sinibak? Ang alam lang natin, ni-reverse ng Napolcom, kinindigan ni General Torre, yung mga nangyari pa, mga behind the scenes na pangyayari, hindi na natin alam yun. Opo. Mahirap pag-speculate. Pero kung ang usaping yung ni-reverse at hindi sinunod, medyo mabigat yun sa isang organization kasi mawawala yung cohesiveness eh. Kasi kailangan maganda yung relasyon ng Napolcom sa Philippine National Police. Tama rin si General Torre, narinig ko yung pahayag niya eh. Ang requirement lang para sa promotion, Civil Service Commission eh. Kasi ang mga pulis, kumuha ng Civil Service eligibility eh. Kami nga pagka yung ipopromote, kukuha ka ng clearance sa CSC eh. Actually, wala naman talaga yung Napolcom. Parang added layer pagdating sa... Kasi policy making body ang Napolcom eh. Yes, oo nga. Pero alam mo, may mga resolutions, may mga memorandum. Ang nangyari sana, nagpalabas na lang ang memorandum ang Napolcom addressed to the Chief PNP na i-rescind yung order. Kung whatever reason there are, na hindi yung ni-reverse antimano nang nalagay naman on the spot si PNP Torre. Kasi kung ako rin si Del Torre, parang nahamon yung aking leadership na ni-reverse ako na hindi ako yung nag-rescind ng order kasi yung order manggagaling yan sa Director for Personnel Director for Personnel. Sila ang papalabas ng sila order. din dapat. Saka yung pong Senator Ping, yung binanggit niya na siguro paniniwala niya ito na ang kanyang kapangyarihan tungkol dun sa reshuffle ay nag-emanate from the Commander-in-Chief. Para may ganong esensya siya na sinabi. Hindi ba mas madali na tinawagan ni ES si General Torre, oy General Torre, tigilan mo yan, sumunod ka na lang sa Napolcom para tapos na istorya kung yun lang talaga dahilan
Yeah, sabi ko nga, hindi natin alam pa kung ano mga pangyayari sa sa loob eh. Opo. Kung ano pa yung mga nangyaring communication nila, kung ano nangyaring pag-uusap. Hindi na natin alam yon. Opo. Ang saklaw lang ng kaalaman natin, kung ano yung napasa natin, kasi public knowledge naman yon, na yun nga, ni-reverse. Nagulat din tayo, ni-reverse ng Napolcom yung order. Pero nakikita ko rin yung wisdom sa pag-reverse. Kasi nga, command group yun eh. Siguro kung yung ibang official lang, yung mga regional directors, nireshuffle mo, siguro wala masyadong issue. Pero yung second in command, member ng command group, ako talagang pinaubaya ko yun sa Malacanang eh. Talagang hindi ko yung pinakailaman. Meron nga akong ayokong i-appoint. Wala na, hindi ko na pinakailaman kasi prerogative naman ng Pangulo yun. Na sa akin at the very least, bago niya nireshuffle, sana nakitao po muna. Opo. Okay. Senator Ping, andyan na yan. Okay, so punta natin yung mga misteryong dahilan, ano. Si Senator Amy, may sinabi siya na maingay daw si Torre, yung pamumuliti ka ba? Yung para ang dating pinagkakalandakan na yung pagkakandidato sa 2028, kung hindi man presidente, vice-presidente, at may mga umalma, yun ang kay Senator Amy. Posible kaya yun. Si Attorney Guanzo naman, sabi niya, baka dito siya tinamaan, sabi niya, ipinakita ni Attorney Guanzo yung convoy ni General Torre sa isang lugar na pinunta ni General Torre. Grabe ang convoy niya. Parang presidente o baka sobra pa sa presidente. Daming motorcycle riding policemen na parang advance escort niya. Then mga police cars. Yan, ang daming police car. Then dumating siya. Bumaba siya. Grabing tikas niya na lumakad, kaway-kaway. Ayun, sabi ni Attorney Guanzon, baka isa yun pa. Ni Attorney Guanzon sa nangyari kay General Torre. Title, nakakahiya yung ginawa kay Torre. Binatikos ni dating COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon ang paraan sa biglaang pagsibak kay PNP Chief General Torre na tinawag niyang isang malaking kahihiyan at walang kawalan ng respeto. Ito ang kanyang payag. Nakakahiya yung ginawa nila kay General Torre. Walang pasabi, walang military honor, walang maayos na transition. Pagka-announce na sibak siya ng umaga, nag-oath agad yung kapalit na ang ironic lang dahil din yun same official na pinapalipat niya ng Mindanao. Ang bilis ng mga pangyayari. Sa parehong araw ng kanyang pagkakasibak, agad ding nanumpa ang kapalit ni Torre, bagay na ikinagulat hindi lang sa mga insider sa Krami kundi maging publiko. Okay. So, ngayon, mainit na topic yan. Maraming nakikisimpatize kay General Torre. Kahit nga si Senator Bato de la Rosa, sabi, kahit galit ako sa kanya sa ginawa niya kay Tatay Digong, ngayon na awang-awa na ako sa kanya. Ako rin, kahit hindi ko nagustuhan yung ginawa niya kay Tatay Digong, hindi ako sang-ayon yung ganong ginawa nila kay General Torre. Unceremoniously. First time ko makakita ng ganon. Chief PNP yan. 280,000 policemen. Tapos ang hepe, sisibakin mo lang ng ganon. Napakawalang talaga, walang respeto. Kung ang sinasabing dahilan, yun lang hindi niya pagsunod sa
utos ng NAPOLCOM, pwede mang mapag-usapan yun sana. Pwedeng mag-usap. Kung ako ang presidente, tawagin ko lang silang dalawa. Kasi ang parang nagbabanggaan na, Secretary Remulla and General Torre. Tawagin ko silang dalawa. Oh. Tapos, pag hindi sila mag-reconcile, sabihin ko, okay, General Torre, sige na, ibalik mo na si Nartates. Ano? Ang tanong, ginawa bang ganun? Mayroon bang pag-uusap? Tingin ko, walang pag-uusap eh. Nabigla si General Torre, nalaman niya, I think Sunday, alam niya nang marirelieve siya o kahapon lang. So, nagulantang ang lahat. So, tao naman lang si General Torre, may puso't damdamin, may pamilya, may nagmamahal sa kanya. Wag naman sanang ganun. So, walang magandang explanation kung bakit siya sinibak. Marami ang nagsasabi na maganda yung nasimulang reform ni General Torre sa PNP, and I agree. Kalimutan muna natin yung ginawa niya kay PRRD. Another issue yun. So, managot siya doon. Kaya lang, as far as pag-upo niya, PNP chief is concerned, yung 5 minutes response, yung physical fitness ng police at iba pa, okay naman ako doon. Wala akong reklamo doon. So, bakit mo sisipakin ang isang PNP chief na so far so good, wala naman siyang ginagawang masama, maliban lang doon sa NAPOLCOM. Marami, si Senator Lacson, sabi niya, medyo nagkamali si General Torre doon, NAPOLCOM issue, kailang baka may iba pang dahilan. Yan ang sinasabi ni Senator Lacson. May behind the scenes. So, first time na nangyari ito at ang publiko naguguluhan. Bakit kung sino pa yung gumawa na ng maganda para sa PNP, sinibak. Sabi lang ni Secretary Remulla na the President wants to redirect yung nangyayari sa PNP. Maliban sa NAPOLCOM issue, ano bang masamang ginawa ni General Torre sa PNP? Huwag kayong magalit ha, hindi ko siya dinidepensahan. Talaga yung ginawa niya kay Tatay Digong, malaking bagay yun. At dapat managot siya. Kasi may kaso na sa ombudsman eh. Kaya lang dito, as PNP chief, nakakaawa naman. Kasi nga, atin ito, PNP is our own. Kung ano ang mangyari sa PNP, apektado tayo lahat dahil atin ito. Pulis natin ito, pambansang kapulisan. So, salamat, Attorney Guanzon. At nakita mo yung mali. Kung mali, mali talaga. Batikusin natin. Sana hindi na ito maulit sa mga susunod na PNP chief. Okay. Tingnan natin yung mga ibang comments ha. Vin, siyempre, don't be fooled. They might have a very big surprise for all because this story will be given a big position in government. Yan, paniniwala, may big, Nemya Jaudan, plan-based waving, ingat po ang lahat. Sige, tignan natin kung bibigyan pa siya ng ibang posisyon at anong posisyon naman kaya yun. NBI, DPW Secretary, Ambassador, open ang lahat. Basta sa ngayon, nakakaawa si General Torre.